bayan, sa pagkakataong ito makakausap natin sa linya ng telepono si Engineer at Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Magandang gabi po, Admin. Si Clazel Pardilla po ito kasama si Ryan Lesigas. Good evening po, sir. Hello ma'am, hello sir. Naibagarabi, magandang gabi po sa atin lahat. Admin, nakaraang taon po kasi ay maraming mga irigasyon yung nasira dahil sa mga kalamidad. Kumusta po yung pagkukumpuni na ginawa po ng NIA para po maisaayos ito? Wala, alam nyo, tayo po, ang kagandahan po sa NIA, ma'am, ay nabigyan tayo ng mga heavy equipments, ano? For 3 years na, nasunod-sunod na nabibigyan tayo ng heavy equipments na nagagamit po natin para sa restoration and rehabilitation ng ating mga irrigation facilities. Bukod po dyan, of course, yung yearly allocation po natin ay mabilis naman po nating na-implement ito, ano? Sa tulong din ng ating mga Irrigators Association. Admin, yung mga pinagagawa po kasi ni Presidente ng mga irrigation system ay dual purpose, yung para po sa flood control at para sa tagtuyot. Kamusta po ito? Gaano po ito kahanda ngayong magtatag-ulan na rin po? Well, tama po kayo dyan. Ano po? So, ang general na direction po ng ahensya, ayon ho dito sa direksyon ng ating si President Ferdinand Marcos Jr. po, ay yung tinatawag nating climate change resiliency. So, nandyan po yung, maganda po sa NIA kasi yung mga projects natin ay climate change mitigation and adaptation po kagad, ano? Katulad ng ating mga irrigation dams, yung mga canal rehabilitation natin, yung pag-construct po namin ng mga solar pump irrigation projects. So, tayo naman po ay nakahanda, no? Again, mayroon tayong short-term, medium-term, and long-term solutions po na ginagawa po sa NIA para ma-address itong climate change. Engineer, may mga proyekto po ba ang NIA para madagdagan pa yung irigasyon sa bansa? Ilang ektarya ang nadagdag sa mga napatubigan kada taon, Engineer? Yes, sir. Actually, mabilis po yung ating mga construction turnovers ngayon. Ano po? In fact, dati ang average lamang ng NIA is around 20,000 po per hectares per year. Pero ngayon po, nag-average po tayo ng 50 to 60,000 hectares per year ang ating turnover. Kabilang na ho rito yung mga nare-restore po natin ng mga irrigation facilities. Yung iba po kasi, bibigyan ko kayo ng halimbawa ng restoration na sinasabi ko. Kagaya po lang na-turnover namin ng ating presidente sa Camarines Sur nung nakaraan, yung paglalagay namin ng solar pump irrigation doon sa ating sakahan. Yung dalawa po, yung 1,200 hectares sa may Basba at 600 hectares po sa SARPC. Ano? Ito po yung mga hindi na ho masyadong nagagamit ito ng irrigation facilities kasi ho naputulan ito ng kuryente, yung mga pumping stations natin. Pero dahil napalitan po natin siya ng solar pump, ngayon po ay gumagana na po itong mga to at hindi lamang po yon, wala nang binabayaran ng ating mga farmers po sa kuryente at lumakas pa po yung supply. So ganun po yun, ano? At bukod pa po yan doon sa ating mga itinatayong solar pump irrigation sa buong bansa, yung mga 10 to 15 hectares naman po. Meron ako tayo nagawang mga 2,500 na units buong bansa, ano po? At marami rin tayo mga natatapos sa mga dams ngayon. In fact, meron pong nakalinya po na ita-turn over natin ulit sa ating presidente for inauguration dito sa Bohol, isa ho sa Sorsogon, isa ho sa Palawan, at isa ho sa Mindanao area. So, tuloy-tuloy naman po ang ating pagkukonstruct at pagta-turn over sa ating mga farmer. Admin, dahil nga po may bubuksan tayo ng mga irrigation system sa Bohol, Palawan at Mindanao, paano po ito makatutulong sa supply ng bigas at paano rin po ito makatutulong o makakaapekto sa pagpapababa po ng presyo ng palay? Malaking bagay po. Ito kasi alam nyo, itong mga areas na ito, mga sahod ulan po ito dati. So kapag kasi may irigasyon na, ang naibibigay po ng irigasyon ay yung mapapataas po yung productivity ng ating mga farmers. So magdadalawang minimum na rin po, 2 taniman sila sa isang taon, ano? At siyempre dahil may impoundment to mga na tubig, na ita-timing din natin yung kanilang pagtatanim na hindi tayo naghihintay sa yung sahod ulan na tinatawag nila. Na kung tag-ulan naman ay nandiyan naman yung mga bagyo, ano? So nababago natin yung cropping calendar nila
dahil dito sa malalaking dams na ito. So again po, ang naitutulong ng mga irrigation facilities natin ay may increase yung productivity ng farmers natin at yung cropping intensity ho. So tumataas po yung production natin ng pagkain. Admin, bukod po sa pagtatayo at pagkukumpuni ng ating mga irrigation facilities, meron din po yung NIA na service o yung farm contracting program. Ipaliwanag niyo po ito, Engineer. Go ahead po. Yes, actually, ito po yung contract farming po ng NIA, no? Ang kailangan kasi natin sa ating mga farmers, napansin kasi namin nung tayo po ay pumasok sa NIA, na yung kanilang pagtatanim ay wet and dry. Ano po? So, ginagawa nila ito dahil ito po yung nakasanayan. Ito po yung kultura ng ating mga farmers. Alam mo naman yung ating mga magsasaka, mahirap mong baguhin yung kanilang nakasanayan kasi again, kultura nila ito. So ginamit po namin yung contract farming para maengganyo po sila na palitan yung kanilang cropping calendar. Kasi po dati December and June or July tayo nagtatanim, ano? So ang nais po ng NIA ay i-move natin ng October. Ito po halimbawa lang po ito sa may Pantabangan area. I-move natin ng October. Simply because ang malaking gastos po ng NIA sa patubig ay yung tinatawag nating land soaking. Kung December ka magpatubig, tuyong-tuyo yung lupa, nagkakrak na, halos maubos yung 1/3 ng ating dam sa pagpapatubig pa lang ng 150,000 hectares. Kung iminove natin po ng October, makakatipid po tayo kasi pag October pa, umuulan pa po yan So hindi ho masyadong kailangan ng patubig at aani ka naman ng February. February wala naman ng pong bagyo yan. So okay na po yung panahon na yan na mag-ani sila. At hindi lang yon. Off-season cropping pa po yan. So mas mataas po yung pagbebentahan nila ng kanilang palay. So ginamit po namin yung contract farming para makonvince yung ating mga farmers na ilipat yung kanilang cropping calendar. At naging matagumpay naman po ito. At ngayon nakikita na ho yung ating mga farmers ang kahalagahan yung tinatawag nating climate smart agriculture, na hindi dapat yung nakagawian ang sistema ng pagsasaka natin. Kailangan natin mag-adapt dito sa ating time na magtanim tayo ng palay. Yung contract farming kasi sa kanila yun, attractive sa kanila yun Dahil pagka na-convince namin yung grupo na yun, yung kanilang produkto ay binibili natin yung average of 5 tons per hectare. Kaya sure po yung kanilang pagbebentahan. So natutuwa po yung ating mga farmers doon po sa sistema na yun. Opo, dahil ang NIA po ang bumibili ng mga palay ng magsasaka na lumahok sa contract farming. Ito rin po ba ay gagamitin ng NIA para makapagbenta ng mas murang bigas? Gaano po karaming bigas yung inaasahan natin na aanihin mula po dito sa programang yan, Admin? Yes po, ito po. Alam nyo, ito rin po ang ginamit namin na sistema para ipakita po na sustainable yung 20 pesos rice ng ating Pangulo, Dahil yun pong ating produkto, yung ating bibili dyan, yung 80% po ng maproduce natin bigas ay binebenta po natin sa regular price. Regular price natin sa NIA, nasa between 45 to 55 pesos, yung bigas. Pero yun pong 20% ng ating production, yun po yung ibinebenta natin ng 20 pesos sa ating mga kadiwa sa NIA. Ang totoo niyan, kumikita po ho ang ating mga cooperative pag ginawa yung sistema na yun So doon po makikita natin na sustainable po yung 20 pesos rice ng ating Pangulo. Hindi po naman yung mabili natin, hindi po naman kailangan ibenta lahat doon sa 20 pesos. Around 20% lang yung aming production. Kasi alam niyo, hindi naman po lahat ay marginalized yung ating mga kababayan. So targeted lamang po namin yung marginalized sector. So okay naman po yung ating program so far. Alright, maraming salamat po Administrator Eddie Guillen ng National Irrigation Administration.